Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, subscribers, and viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po may nasa ika-10 topic na ng ating lesson na may pamagat po sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kami po ay muling natutuwa, nagagalak na tayo po muling magkasama-sama. Kagaya po ng ating dating ginagawa, atin po munang babanggitin ang mga pangalang ito: Shim Historillo, Victor Abilidas, Emilito Lura, Mirna Frias, Noel Bombeo, Betty Luces, Maripe Aristura, Limonada Hintay, Marilyn Ligaspi, Lidel Rowan David, Claricel Quezon, Ruben Valentino, Roger Ardino, Eligio Artiro, Bromel Encina, Ruben Flores, Maria Cecilia Lopez, Barbara Eden Gosom, Margie Bandol, Joshua Cortez, Evangeline Luna, Hong Hee Development Corporation, Mary Jane Lodana, Ronnie Guyo, Inka Adlawon JP, Jojo Pajardo, Randolph Noble, Alan Perez, Lucero Soblatin, Cristia Edison Marte, Alfredo Abao, Jeremias Corpus, Edwin Gonzalez, Sato Romero, Emilio de la Cruz Jr., Jan Cedric Perillino, Jennifer Petres, Evangeline Luna, Mary Jane Tornilla, Agilos Channel, Mirna Medina, Maria Bacan, Josephine Porras, Jimmy Dayok, Roel Tabutabo, Yodi Abinido, Pierre Lumalang, Loida Filipina, Luz Pajardo, Nias Agapay, Lee Lani, LJ Yunilongo, Loren Jade Serna, Marites Capuno, Paulen Paulo, Marian Lauce Olpina, Andy Aldabe, Ares Pap, Mark Rosillo Sahagon, Rick Garland, Miles Orpia, Erwin Ricalde, Leonardo Padriquela, Romeo Tejada, Adya Bicaldo Almasco, Isel Pimentel Misa, Lily Tolentino, Bern Pangilinan Fronda. At sa pamilya po ni Engineer Tabing ng San Lorenzo Seventh-day Adventist Church, Pastor and Mrs. Wally Panaglima at ang mga miyembro po ng San Lorenzo Seventh-day Adventist Church, kami po'y nagagalak na makasama kayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron lamang po kaming gustong linawin at ipabatid sa mga nagkakaroon po ng imbitasyon sa amin na mapuntahan ng kanilang mga churches. Ikinalulungkot po namin ibalita na sa bago pong batas ng coding ng mga sasakyan, ang aming pong plate number ay nakasama sa coding ng araw ng Sabado. Kaya nakakalungkot man po, pero hindi na po namin mapapagbigyan ang inyo pong mga imbitasyon na kami makapunta sa inyong mga iglesia o mga simbahan tuwing araw ng Sabado. At sana po dasal na lang natin na muling maalis ang coding kapag araw ng Sabado. Subalit kami po ay nagpapahayag ng aming kagalakan na kami po ay makabisita at makapunta sa inyong mga simbahan, sa inyong mga iglesia, at gusto rin po namin kayong makadaupang palad. Ang amin lamang pong nais ipaabot ay maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa ating programang ito, at kami po'y umaasa na patuloy po tayong magkakasama-sama. Kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon ay nasa ika-10 topic na sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Tayo po muna humiling ng patnubay ng ating Panginoon. Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Muli po, kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po sa muling pagkakataong ito na mapag-usapan at mapag-aralan ng inyong banal na salita ang lesson po ngayong linggong ito.
Patuloy po nawa kaming gabayan, buksan ang aming mga isipan sa lalo pang liliwanag ng inyong mga salita na nais mo iparating sa amin. Patuloy po kaming gabayan, pagpalain din po si Pastor Levy Perdon sa kanyang pangunguna sa programang ito. Ang inyo pong pagkapatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang ating pong talatang sauluhin ngayon ay ating makikita sa 1 Corinthians 10:11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga salaysay ng karanasan ng bayan ng Diyos ng una. Mga salaysay ng mga bagay na nangyari at mga mangyayari kung paanong ginagabayan ng Diyos ang kasaysayan ng sanlibutan na hindi sinasalungat ang kalayaang magpasya at pumili ang tao. Ang mga nangyari sa Sodoma at Gomora ay larawan kung paanong tatapusin ang kasamaan sa sanlibutan ito. Lahat ayon kay Pablo ay nangyari at nasulat upang bigyang aral at babala ang taong inabutan ng katapusan ng panahon. Ibig sabihin, kung ating malalaman at mapaghahandaan ang darating na mga mangyayari, sapagkat hindi ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, sa halip ang lahat ay maligtas. Sa susunod na mga linggo ay higit pa nating maunawaan at mapapag-aralan ang mga panukala ng Diyos at ang kanyang mga gawain alang-alang sa ating kaligtasan. Narito po mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Ano ang sinasabing magaganap sa muling pagbabalik ni Kristo at ano ang ipinahayag nito tungkol sa ating misyon? Pangalawa, papaano nagkakahalintulad ang pagdating ni Kristo sa panahon ni Noe? Number 3, ano-anong mga bayan ang nabanggit na ibinigay na halimbawa ng parurusahan ng Diyos? Pang-apat, papaano ipinakikilala ng Diyos bilang dakilang hukom ang pagsupok ng Sodoma? At pang-lima at huling katanungan, papaano ipinahayag ang tungkol sa paghuhukom bago ang pagdating ni Kristo? Balikan po natin ang tanong number 1, ano ang sinasabing magaganap sa muling pagbabalik ni Kristo at ano ang ipinahayag nito tungkol sa ating misyon? Alright, ating pong titingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan upang ating pong maunawaan ano ba ang sinasabi patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Titingnan po natin sa Apokalipsis 6:11 hanggang 17. Ano po ang sinasabi? At binigyan ng bawat isa na sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin, ng kanilang mga kapatid at mga papatay na manggaya nila. At nakita ko na buksan niya ang ika-anim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang mag-aspang na kayong buhok na maitim at ang buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang buhok pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon at ang bawat bundok at pulo ay naaalis sa kanilang kinatatayuan at ang mga hari sa lupa at mga prinsipe at mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. So dito po, kung inyo pong papansinin, dito po ay ipinapahayag na yung mga tao na mga papahamak ay alam nila yung nangyayari. Hindi sila nagtatanong, ano nangyayari? Bakit nagkaganon? Sa halip, sinabi lang, narito na ang kordero at sino ang makakaharap sa kanya.
Kaya ang mga tao po, pagdating ng ating Panginoon, ay lahat dapat ay nakakaalam. Sapagkat ito ang layunin ng Panginoon. Ang lahat ay makaalam, ang lahat ay makapagpili kung ano ang kanilang gagawin. Kung sila ba'y mananampalataya o hindi mananampalataya. Sila ba'y susunod o hindi susunod. So dito po, ibig sabihin, ang pabalitan ng kaharian ng Diyos, ang pabalitan ng pagbabalik ng ating Panginoon ay nahayag sa kanila at ito'y alam nila na dumating na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo po bilang mga lingkod ng Diyos at nakakaalam ng mga bagay ito, marapat na ipahayag natin, ipaalam natin sa buong sanglibutan ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon. Upang kung dumating ang araw na yon, kagaya ng parati kong sinasabi, naihanda natin ang lahat ng mga tao. It's either papunta sa langit o papunta sa impyerno. Walang sinuman ang paparusahan ng walang kaalam-alam. Dito sa atin, ang ating batas, ang sinasabi, ignorance excuses no one. Subalit sa Panginoon, hindi gano'n. Kinakailangang nakaalam, nakababatid ang lahat bago ang paghukom ng ating Panginoon. At ngayon naman po, sa question number 2, paano nagkakahalin tulad ang pagdating ni Kristo sa panahon ni Noe? Kaya titingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan kung paano na ito ay nakakahalin tulad noong panahon ni Noe sa Mateo 24:37 hanggang 39. At kung papaano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinam at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daon. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, kung paano na po sa panahon ni Noe, ganun din. Alam po ninyo, si Noe ay nangaral ng 120 taon. So, hindi sila ignorante, hindi sila hindi nakakaalam. Alam nila na mangyayari ito, subalit pinili nilang hindi maniwala. Sila nag-aasawa, nagpapaasawa, inuman dito. Inuman doon sapagkat hindi sila naniniwala. Hanggang sa dumating ang dakilang araw ng pagdating ng baha. Ganun din po pagdating ng ating Panginoon. Kaya tingnan po natin yung nangyari sa Henesis 6, 1 hanggang 8. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ang mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng babae ng mga tao, at sila'y nagsikuha ng kanya-kanyang mga asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon na ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ay naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang umuusad at ang mga ibon sa iyong papawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasunod ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. So narito po, talagang ang kasamaan ay nangibabaw sa kapanahonan yon. Nagsisipag-asawa o nagiinuman, naglalasingan, ginagawa kung ano ang ibig nilang gawin.
Wala silang pakialam kung anuman ang sinasabi sa kanila, anuman ang pangaral sa kanila, kanilang binabaliwala. At kanila sinasabi, maniwala ka riyan. At alam po ninyo, sabi ni Pedro, ganun din sa huling panahon, marami ang magsasalita na magsasabi, nasaan ang pangako ng pagbabalik ng Panginoon, sapagkat mula noon hanggang ngayon, pare-pareho rin lang naman. So, binaliwala po nila kung anong maibigan nila ay kanilang ginagawa. Kung ano yung maganda sa kanilang mata, ano yung masarap sa kanilang pakiramdam, yun ang kanilang ginagawa. Walang pakialam sa anumang pangangaral. At ito po ay mangyayari sa huling kapanahunan sapagkat ang wika, ang kasamaan ay lalago ng lalago. Nakikita po naman natin kung paano patuloy at patuloy na lumalago ang kasamaan na kahit ang mga kabataan ngayon, sila pa yung mga nangunguna sa paggawa ng mga kasalanan. Okay, at ngayon naman po sa ating pangtatlong katanungan, ano-anong mga bayan ang nabanggit na ibinigay na halimbawa ng parurusahan ng Diyos? Yan. Sa aklat po ni Pedro, sa aklat ni Judas ay nabanggit din po ito. Titingnan po natin yung sinasabi sa Ezekiel 16:46 hanggang 50. Bagamat ito po ay nabanggit din sa aklat ni Pedro at ni Judas kagaya ng aking sinabi. At ang inyong panganay na kapatid na babae ang Samaria na tumatahan sa inyong kaliwa. Siya at ang kanyang mga anak na babae at ang inyong bunsong kapatid na babae na tumatahan sa inyong kanang ay Sodoma at ang kanyang mga anak. Gayon may hindi ka lumakad sa kanilang mga lakad o gumawa ng ayon sa kanilang kasuklang-suklang. Kundi wari, napakaliit na bagay, ikaw ay hamak ng higit kaysa sa kanila sa lahat ng iyong mga lakad. Buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, ang Sodoma na iyong kapatid na babae hindi gumawa. Siya o ang kanyang mga anak na babae man, na gaya ng inyong ginawa mo at ng inyong mga anak na babae. Narito, ito ang kasamaan ng inyong kapatid na babae ng Sodoma, kapalaluan, kayamuan, sa tinapay at ang malabis o malabis na kapahingahan ay nasa kanya at ang kanyang mga anak na babae at hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan at siya'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko. Kaya't aking inalis sila ayon sa aking mga galing. So, mga minamahal, sinasabi po rito yung Sodoma at Gomora. Subalit napansin po ba ninyo? At ikaw. Ibig sabihin, yung mga nasa palibot ng Israel gumawa ng kasamaan, subalit kung mapapansin po ninyo, mas higit pa nga ang kasamaan na ginawa ng bayan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila'y mga nakakaalam, nakakakilala sa Diyos, datapot ginawa nila yung gawain na ginagawa ng Sodoma at Gomora. Yung mga pangapi, yung mga kahalayan, yung mga pagbabaliwala sa mga pangangailangan ng mga dukha, ito ay pinabayaan din ng bayang Israel. At alam po ninyo, ito raw po ay larawan ng mangyayari sa huling kapanahunan maging sa bayan ng Diyos. Kaya hindi po sapat na tayo'y kasama sa tunay na bayan ng Diyos, subalit hindi natin ginagawa ang gawain na ibig ng Diyos na ating gampanan, ang pagpapakita ng kahabagan, pagkaawa at pag-ibig sa ating kapwa. Napakahalaga po nito na dapat nating unawain na ang binababalaan po rito na mapapahamak ay yung mga nagbabaliwala, hindi pinapansin, hindi tinatanggap yung pabalita, at higit sa lahat, yung mga tumanggap ng pabalita, subalit hindi isinasakabuhayan. Okay, at ngayon naman po sa pang-apat nating katanungan, papaano ipinakikilala ng Diyos bilang dakilang hukom sa pagsupok ng Sodoma? Ayan, titingnan po natin yung tala, yung kasaysayan, bago sinupok ang Sodoma. Tingnan po natin sa Genesis 18, 17 hanggang 32. Ano po ang sinasabi?
At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawain dahil si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat siya'y aking kinilala upang siyang mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at katulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma, datapot si Abraham ay nakatayo pa. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? At di mo patatawarin ang dakong yaon alang-alang sa 50 banal na nasa loob niya yaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong iyon alang-alang sa kanya. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito ngayon nangahas ako magsalita sa Panginoon, akong alabok at abulaman. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpong ng 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon kung sakaling may masusumpungan doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang ako minsan kung sakaling may masumpungan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. So dito po, kung inyo pong mapapansin, ang Panginoon mapagpahinukod. Kanyang ibibigay ang buong pagkakataon sa lahat ng mga tao upang sila ay maligtas. Datapot kung talagang wala ng pag-asa, doon pa lamang ang Panginoon gagawa ng pagtatapos ng lahat. At ang pangalawa, pansinin ninyo, na nagpapahayag muna ang Panginoon bago niya gagawin ang isang bagay na kagaya ng paghuhukom. Ipapahayag muna niya ito sa kanyang bayan upang malaman na siya ay maghuhukom. At dito po ay pinapakita rin yung kahandaan ng ating Panginoon na siya ay hukuman. Kaya mapansin po ninyo, bago dumating ang ating Panginoon, nagkaroon muna ng paghuhukom sa langit. Sinong unang hinukman? Ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang una sa lahat na akusado ni Satanas. Kaya matapos na maghukom sa langit, si Satanas hindi na muling nagkaroon ng karapatang pumasok pa sa langit sapagkat nakita ng lahat na ang Diyos ay matuwid, na ang Diyos ay makatarungan. Ngayon, bago dumating ang ating Panginoon, muli na naman maghuhukom upang tiyakin na walang sino mang mapapahamak na kasama ng mga makasalanan. Sa mga matuwid, kinakailangan ang lahat ay makitang matuwid at marapat sa buhay na walang hanggan bago niya gagawin ang kanyang aksyon. So dito po makita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pangunawa at yung kanyang kahandaan na siya ay siyasatin, na siya ay husgahan ng lahat ng mga nilalang na sana ay walang karapatan. Subalit sapagkat ganoon ang pag-ibig at ganoon ang katuwiran ng Diyos,
handa siya na siya ay hukman ng lahat ng mga nilikha. Kaya magkakaroon po ng sunod-sunod na paghukom. Una, yung mga anghel, hinukuman ang ating Panginoon. Pangalawa, yung mga maliligtas, huhukuman ng Panginoon, huhukuman ang mga anghel para makita at maging maliwanag ang lahat. Pangatlo, maghuhukom na muli yung mga makasalanan, ipapakita sa kanila na ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanila, datapot sila ang nagpabaya sa Diyos. Kaya ang lahat ay magsasabi, matuwid at banal at karapat. Dapat na ang Diyos sambahin at karapat. Dapat siya na maghari sapagkat kanyang tinubos ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Okay, at ngayon po sa huli nating katanungan, paano ipinahahayag ang tungkol sa paghukom bago ang pagdating ng Kristo? Ayan, tingnan po natin dyan sa Daniel 7, 9 at 10, pagkatapos 13, 14, pagkatapos 22, 26, pagkatapos 27. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot ay maputing parang niyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. At ang kanyang luklukan ay may mga liyab ng apoy at ang mga gulong niya ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at na maka-10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay naglagda at ang mga aklat ay nangaksan. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasamang mga alapaap sa langit. Ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. Binigyan siya ng kapangyarihan at kalawalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga dilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanilang kaharian ay hindi magigiba. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahon dumating na inarik ng mga banal ang kaharian. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalino sa kanya. So mapansin po ninyo rito, no? Yung tatlong paghukom. Una, doon sa langit, naghukom at ibinigay sa tila anak ng Diyos na inilapit doon sa matanda sa mga araw at pinagkaluban siya ng kaharian. So dito po ay nakita na karapat-dapat ang ating Panginoon ay maghari. Ay muling naghukom at ang kaharian ay nabigay sa kaniyang bayan. At muli ay naghukom at hinukuman na yung mga papahamak. Inalis yung kapangyarihan, inalis yung karapatan noong nakikipaglaban sa Diyos. At ang kaharian ay lubusan na, tuluyan ng ipinagkaloob sa bayan ng Diyos. Ganito po kadakila at ganito kadetalyado yung paghukom na talagang gusto ng Panginoon na ang lahat ay makakilala at makaunawa na siya ay Diyos na karapat. Dapat na sambahin, siya ay Diyos na karapat. Dapat maghari. At sino man na hindi tumanggap sa Kanya sa pagpapabalita na siya ay karapat dapat na sambahin, siya ang karapat dapat na sundin, siya ang karapat dapat na maghari, sila ay malalagay sa kapahamakan. Subalit sa isang kumbinsidong kaisipan na sila ay karapat dapat sa kamatayan, karapat dapat sila sa kaparusahan. Ganyan po kamakatuwiran
at banal ang ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay, at dito po natatapos ang ating talakayan at iiwan po namin sa inyo ang mga summary nito na mas makapagpapaliwanag ng ating pag-aaral. Number 1, lahat ng mapapahamak sa pagbabalik ng Panginoon ay pumiling hindi manampalataya, pagkat ang lahat ay nababalaan. Tulad sa panahon ni Noe, tayo ay dapat manawagan, at tulad rin noon, marami ang pipiling magbaliwala hanggang dumating ang kapahamakan. Number 3, ang mapapahamak ay hindi lang mga nasa labas ng bayan ng Diyos, kundi sa mga nasa loob, subalit hindi nagbago. Number 4, ang Diyos ay nakalaan upang hatulan, upang makita ang lahat na siya ay tapat at banal. Number 5, bago bumalik si Kristo ay hayag na sa lahat na siya ay karapat-dapat, at ang maliligtas ay karapat-dapat dahil sa kamatayan ni Kristo para sa kanila. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral. Ang pagpapala ng Panginoon ay sama-sama natin kamtan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kayo po ay muling lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na tapat at banal, nagpapahayag ng iyong mga panukala upang kami ay makapili kung kami ay mananampalataya at susunod o aming patuloy na babaliwalain ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sapagkat iyong ginagawa ang lahat ng magagawa upang kaming lahat ay maligtas sapagkat hindi mo ibig na ang sino man ay mapahamak. Datapot hindi mo maaari na labagin ang aming karapatang pumili. Salamat po sapagkat ikaw ay aming Diyos ng pag-ibig. Handang ipagkalubang lahat alang-alang sa aming kaligtasan, subalit kailanman hindi ka mamimili. Salamat po sa kalayaan na iyong pinagkaloob sa amin. Sana mabanal, tulungan kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pagtitiwala at lubusang pagpapasakop sa iyong kalooban upang maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos, kamtan natin sama-sama hanggang sa susunod na linggo. Muli po tayong sama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kaligtaan, parating i-share ang ating pag-aaral. God bless po.